EQ ko sa E-drums flat lang kasi naka Welcome back to the Gato Sounds and Lights vlog. Meron na naman tayong panibagong event setup. Isa itong church anniversary ng Jesus is Lord Church Bellevue. At pangatlong beses na actually natin makakapag-setup sa anniversary nila. Ito pala yung setup natin sa kanila last year. If you haven't watched it, click the link sa description below. Bali, ang dala pala natin sa event na to ay yung usual na gamit natin, RCF Art 745A. Palagi nyo na din siguro nakikita to. Nasasabi ko talaga na sobrang solid ito. Almost 2 years na to sa akin. And ito yung isa sa mga huge investment ko para sa full band events ko. And hanggang ngayon, andyan pa din yung linaw and lakas niya. Sa monitors naman, ang gamit ko is QSC K12. Isa din yan sa mga solid na speakers na meron tayo. This year ko lang din na-build to. Sa mixer naman, dala ko ang Allen & Heath SQ5 ko. Ayan, biyahe na tayo and ang venue natin is sa Tansalang. 18 minutes lang from our location sa 13. Same venue to sa last year anniversary nila, kaya familiar na kami sa venue na to. Medyo maliit ang parking space sa venue. Pinark natin ng patalikod para madali natin ma-unload mga equipments natin. Alright, start na din tayo magbaba ng gamit. Medyo challenging lang ulit since may hagdan siya pababa. Pero no problem, hindi ito yung pinaka mahirap na experience namin. Nakapag-setup na kami sa Stairway to Heaven noon. Itong venue natin pala ay isang resort. Small resort lang siya. Dumating pala tayo dito ng around mga 10 AM. Medyo okay pa yung weather, pero napaka-humid ng panahon dito at wala talagang hangin, kaya medyo lumagit tayo sa init nung mga bandang tanghali na. Ipapapansin nyo, merong area sa baba na may mga monoblock chairs. Bali, dyan yung main area kung saan ang stage and audiences. Pero for the band naman, dito siya sa may space sa kanan, yung may mga mesa. Dyan tayo mag-setup din ng ating tech booth. Agad? Pwede naman. Sa ating power naman, dito tayo nagsaksak sa kanilang circuit breaker para safe ang ating mga gamit. Meron din tayong dala na AVR para extra safe ang ating speakers, especially ang ating PA speakers and subs. Ito pala ang gamit nating speaker stand. Isa itong hydraulic speaker stand. Sobrang convenient nito kasi i-switch mo lang to lock, raise, or lower para makapag-adjust ng speaker stand. Napakadali na lang talaga compared sa manual lock na speaker stand. Dito, hindi mo kailangan mag-exert pa ng effort para lang maitaas mo ang speaker. Itusok mo lang din, yung hydraulic stand na yung gumagawa most of the effort. Sa setup nila, nagdala tayo ng subwoofer. Ang gamit ko dito ay ang aking another set ng QSC subs. It's a KLA 181 subs. Sa mga nakakapanood ng mga videos ko, always sa gitna ko talaga nilalagay ang mga subs. Alam ko madami ding mga setups na naka one per side and meron ding mga nagsa-setup na nakatusok yung speaker nila sa mismong subs. In some cases, ginagawa ko din siya kapag wala talaga akong choice. Depende kasi talaga yan sa stage. If meron bang space sa gitna or wala bang decor sa gitna. Pero ang purpose ko talaga is yung coverage ng bass frequency and para walang phase cancellation. And of course, our lights, simple lang. Naka frontal lights tayo ng Cosmo and naka backlights tayo ng Aero lights and Big Dipper lights. Maraming salamat sa inyo, JL Bellevue, sa pakape and tinapay. Thank you po na pinapay. Kaso nga po. Ayan, done na tayo sa setup sa stage. Ngayon naman ay isetup na natin ang ating tech booth dito sa may bandang taas sa gilid. Medyo unique ang venue na ganito, pero ang ganda pakinggan nito actually sa audience perspective na directly sa speakers na nila naririnig yung music sa harap nila. Bale, sa harap yung singers and sa gilid yung mga musicians. Bale, hindi na sila nag-book ng backline sa event na to since nag-direct na sila lahat using DI. Pati yung drum set nila naka-E-drums na din, unlike sa setup nila last year na naka-acoustic drums. Also, same as last year, naka-in-ear monitor sila or IEM para marinig nila yung kanilang worship team leader, si Sir Edmar. Hindi na siya malalanggan. Kaya na Isa lang input niya. May mga sub kasi na minsan dalawa yung input niya. Pero dito sa QSC KLA 181, isa lang input. So, saksak natin dito. Tapos meron din siyang isang output. So, bali isi-series ko siya dito. So, output dito. Lalagay ko dito sa input. Yan. Power cable niya, naka-speak-on type siya. Hindi siya agad matatanggal kasi naka-speak-on siya. Hindi na siya natatanggal. Hindi siya natatanggal? Yes. Wiring. Ha? Saan mo lalagay? Wiring pa rin. Ano to? Mapupuno mo siya? Isa lang. Ito, RCF.
technical problem tayo. Tataiyak guys. Hindi ko Ayun o. Umpisahan na din natin mag-wire up. Bali need natin ng multiple aux outs dito. Thankfully, ang gamit ko mixer, napakadaming aux out nito and di ko na pinoproblema kahit pa na humingi pa sila ng madaming aux outs. Sa setup ko dito, meron silang IEM, so nag-out ako sa main IEM device nila. Ayan, gumamit din pala tayo dito ng SQ-Pad. Yan yung ginagamit na app for SQ5 para makapag-control ka ng mixer remotely using Wi-Fi connection. Useful to sa akin sa venue na to since nasa site ang tech booth. So from time to time, pumupunta ako sa audience area para mag-mix doon using my Honor X5 tablet. Pag nagbiblink na, baguhin mo lang. Okay. Pag okay na yan, okay ka na dyan sa ano niya, wala nang kaparehas, di ba? Pindutin mo yung act. Tapos dapat naka-on to. Tapos tapat mo lang dito. Act. Ayan, mag-ilaw siya. Ayan, 60. Ayan, okay na. Nice. Ayan yung mga instruments ng music team. Ang ganda and solid. Ayan, setup na din natin ang QSC for monitors. Alright. Yung inputs nila, dalawang e-drums, isang bass, dalawang guitar, electric, dalawang acoustic, tatlong keyboard, tapos 6 na wireless mic. So, pakita ko sa inyo EQ ko sa e-drums. So, EQ ko sa e-drums flat lang kasi naka-EQ na yun eh. E-drums na yun eh. Tapos sa bass naman, meron na akong nagawang preset sa bass. Ganyan lang, simple lang. Konting bawas sa konting high pass filter lang. Tapos bawas din sa high end. Sa guitar naman, ganun din. High pass filter hanggang mga 120, tapos cut din sa high. Siguro mga 8K. Same din dito. Siyempre, tanggalin ko yung 48 volts. Tapos sa acoustic, mamaya isa-soundcheck ko kung mamaya na, sa soundcheck natin mamaya. Sa keyboard, ganun din. Ito yung EQ ko sa wireless mics. Depende sa singer kaya. Pero usually, high pass filter hanggang depende rin sa hawak ng mic. Kung malapit sila sa bibig, syempre mas malakas yung low cut. Tapos bawas tayo sa konti 200 tsaka konting 500. Yan. Okay na yan. That's it for our setup. Start na event. Pakita ko sa inyo guys ang mga clips ng mga performances nila. Recorded pala to lahat using my camera na Insta360 Ace Pro. Enjoy!
God. I will be exalted among nations. Alright, that's it for our vlog. If umabot ka sa part na maraming salamat sa patuloy na pag-support and panonood ng mga vlogs namin. Very grateful na nakapag-share ako sa inyo ng mga events ko through my vlog. Sa mga nagbabalak pumasok sa industry na to, sana ay nakapagbigay ako ng idea sa inyo kung paano mag-setup ng isang event. Honestly, na-enjoy ko talaga mag-setup and makapag-provide ng value sa mga events. Mas na-appreciate ko talaga mga gamit ko every time na nakikita ko ang mga tao na nag-enjoy. Before I end this, gusto ko lang mag-shoutout sa mga fans natin. Shoutout kay Michael Lacson. Shoutout din kay Renato Traya from Bulacan Sounds and Lights Rental. See you again sa next vlogs. Salamat!